Ngayon, ngayong kasalukuyan mga kababayan, sasabihin ko na sa inyo, totoo po yung kumakalat na iniwan na po si Sara Duterte. O itong si Sara Duterte aka Bangag. Aka Bangag. Iniwan na po ng kanyang mga kapartido at mga supporter, mga kababayan ko. Naku po, no? Dahil wasak na po itong si Sara Duterte aka Bangag dahil nga po sa kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa sa pagbaha sa Davao. Ito yung malaking ito po yung malaking damage talaga, no, kay Sara Duterte aka Bangag, mga kababayan. Bakit po? Kasi nga naman, no, bakit hindi magbabawas yung kanyang mga supporter, especially sa Davao region, 'di ba? Davao City especially. Wala pong Duterte na na pumunta sa mga kabahayan at walang Duterte na nakita sa munisipyo. Kasalanan mo 'yang baste, 'di ba? Shoutout muna tayo sa mga bagong dating. Josephine Talosig, ayan, shoutout. Lori Tagang, ayan, shoutout. Shoutout po, Ma'am Maria Sunakawa, ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am Maria Sunakawa. Ayan, jajakita natin si Madam, ayan. At salamat po pala, no, sa mga always na nagpapalipad sa atin, nagbibigay ng tawag dito ng mga gift. Ayan, sa mga team replay po natin na nagbibigay ng gifts, palipad. Ayan, maraming salamat po, no. Malaking bagay po 'yan dito sa ating YouTube channel. Thank you so much. Ayan, mga kabengador, mga kabirador. Thank you so much po at sana po hindi po kayo magsawa ng suporta sa amin dito sa Bengador. Kaila Boss Mike Cervera, Boss Nyolo, Boss Takero, Boss Jake Magnus, Boss Chris Ulo, Boss Mac Pablo, Boss Derek, ayan, Boss Ballpoint Man, at sino pa ba? Si Boss Koy, ayan, at sino pa? Boss Muntintinig, ayan, Boss Janjan, Coach Jarrett, ayan. Sa lahat po, no, sa lahat ng ating mga natitira na lamang, natitirang mga BBM vlogger na solid at talagang hindi maiwan-iwan ang pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ito real talk, mga kababayan, real talkan tayo. Kaya po namin, no, although marami nang natakot na mag-vlog, ito po real talk to. Alam nyo ba nung may nangyari kay Mima, marami na rin po natakot. Dahil akala nga nila may connection. May connection po sa politika. So marami natakot na nagde-defend. Alam natin 'yon kahit sa Facebook 'di ba? Halos limited na lang din ang makikita nyo, 'di ba? Actually, man dumagdag sa atin si Team Tarty. Isang mabangis, no? May pangil at talaga namang walang takot sumagot sa katotohanan, no? Ipagtanggol ang katotohanan na nangyayari dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Eto po, no? Onti na lang po talaga ang nagde-defend kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man sobrang konti. Kumbaga, marami pa naman kasi nung mga nagdaan, sobrang dami. Sobrang dami talaga, as in atin ang platform, lahat ng social media. Mapa TikTok, mapa FB, mapa YouTube, atin lahat. Kumbaga sakop ng lahat, mga BBM vlogger at yung mga small content creator na nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos. So syempre nangyari nga yung kay Mima. So hindi naman natin masisisi yung ibang tao or wala naman sa pilitan kung gusto mo or ayaw mong mag-content ng ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos. So wala pong sapilitan kasi may mga iba talaga, mga kababayan ko, mga kabengador, na natatakot na balikan daw ng mga Duterte. Kasi nga mga bangag, 'di ba? Mga bangag nga po kasi. Kaya po ganoon, no? Kaya nga itong mga na ito, no, itong mga DD sheets na ito ay patuloy na gumagala, no, para po maghasik ng lagim, manakot. No, kahit ngayon nananakot pa rin sila, susunod ka. Alam nyo, no, the more na ginaganyan tayo ng mga DD shit, mas lalo tayong tumatapang Yung hinahamon ka ba,
'Di ba? Hinahamon ka ba? O kaya kami lantaran na namin sinasabi ngayon na yan si Sara Duterte, aka Bangag, ay wala nang pag-asang manalo yan sa 2028 kahit na hindi pa makonvict yan mga kababayan. Kahit hindi pa makonvict yan, kahit makalusot pa sa impeachment yan, taga nyo sa bato, taga nyo sa bunbunan ni Marcoleta, o itato nyo sa muka ni Jay Guevara, na molestyador ng 13 anyos, patato ng tatay niyang karton, di ba? O itato nyo pa sa muka, sa pagmumuka ni Jay Guevara na tirador ng minor de edad, hindi na po mananalo yan si Sara Lustay. Kitang-kita na po Kabangagan eh. Kahapon nga, 'di ba, yung content natin, pinakita ko sa inyo ebidensya. At ngayon nga, nagba-viral po sa Facebook, sa TikTok, yung mga video ni Sara Bangag, no? Pinakita niya, no, na bangag talaga siyang sumagot at walang kakwenta-kwenta, estupida, no, ingrata, at kung ano-ano pa inangkina niya, 'di ba? Sila naman nag-umpisa niyan, hindi naman tayo nag-umpisa niyan, 'di ba? Sino po ba ang nag-umpisa ng labanang ito, bastusan na ito? 'Di ba siya po, mga kababayan? Ang mga DDS po at ang mga Duterteng bangag ang talagang sa atin, nagbuyo, nasagutin sila at labanan sila, 'di ba, Ma'am M Suzuki? Yan na pala si Ma'am M Suzuki no? Ayan, at si Ma'am Tiffany, Robin was stupid again yesterday. Oo nga no? Kaya nga, pero mamaya tatalakayin natin yan, no? Tatalakayin po natin yan. Good afternoon po, Sir Pikwa, Tamsakdan. Ayan, Ma'am Marivic Brasos. Ayan, nandiyan na rin pala si Ma'am Marivic Brasos. Kumpleto na ba? Kumpleto na ba ang tropa? Wala pa sila Ma'am Dali Babes dyan. Wala pa yung M. Cervera Forever dyan. Diba? Mamaya-maya, mga BMB. Sila Ma'am Joby. Ayan, no? Wala pa. Pero maya-maya, makikita na natin yan dyan. So, eto nga, mga kababayan. Umpisahan na natin. Bakbakan na natin tong pinamanahan ni Sara aka Bangag, no, yung isang DDS na tanga, no, na nag-public apology po. Tama. Tama po ang pagkakarinig nyo. May isang DDS po, no, na teacher, na nag-public apology dahil sisibakin na po sa pwesto. Ayon sa ating bubuit, nakiusap, naglumuhod ang pamilya nito. Naglumuhod, nagumiyak, at pumutulo ang sipon, no? Para lamang po patawarin ng DepEd secretary natin at ng ating administrasyon. Kasi nga, maling-mali po. Eto, na-realize niya, mga kababayan. Panoorin natin yung kanyang video na kung saan talagang nag-sorry siya. Pero ako, hindi ako satisfied. Dapat dito tinatanggal to, no? Tinatanggal na to para hindi na pamarisan ito eh. Ito po, pakinggan natin, wait lang. Ito po yung kanyang Ako po ay magbibigay ng aking public apology sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sa ating DepEd Central Office. Makikita nyo, no, ito tingnan nyo yung itsura niya. Parang nakakaloko pa, no? Parang tumatawa-tawa, parang nakangisi pa siya. Walang sinseridad dun sa paghingi niya ng tawad, mahal na Pangulo, mahal na Secretary Angara. Kami po ang saksi, kitang-kita namin. Mukha bang sincere yan, mga kababayan? Ang balita natin ang balita namin, naglulumuhod ang pamilya nito dahil sayang daw yung ginastos sa pag-aaral. Tapos, sabi niya, magpa-public apology daw siya, gagawin niya lahat, di na raw siya magko-content. Pero tignan nyo naman, nung patawarin siya ng ng DepEd, tignan nyo itsura. Parang nanloloko pa 'di ba? Nakakaloko pa, pangisingi. 'Di ba? Pangisingisi pa 'di ba? Tawag dito si Ma'am Sol de la Cruz. Ayan, hello po, no? Ma'am Sol de la Cruz. At sa buong M. Cervera Forever, ayan, shoutout po, no? Jakitan nga natin to si Ma'am Rosemary.
Yan. Standard moderator na po kayo, ah. 'Di ba, mga kababayan? Kitang-kita natin, oh. Tingnan nyo, oh. Mukha ba nagsisisi yan? Tuloy natin, ah. Sa Niangara. Oh. Tapos po sa ating regional director, ng Region 8, ako po ay humihingi ng pasensya po. Sorry po sa nagawa kong content. Pasensya po dahil nai-upload ko po yun sa aking account. Sorry daw, dahil nai-upload daw sa kanyang account. Tanga ka, no? Manang-mana ka sa stupidang si Sara Lustay, aka Bangag. Manang-mana ka. Kasi bakit? Kung hindi ka pa naman stupidong teacher ka, guru ka, 'di ba? Alam mo from the very start, may intention ka. 'Di ba, mga kababayan? Pasensya daw na i-post daw niya sa account niya. Kung hindi ba naman tulongges at kalahati ito, 'di ba? Isang buo na natin yung pagkatulongges nito, 'di ba? Tignan nyo, hindi raw niya alam na tawag dito, sorry daw kasi na-upload daw niya sa kanyang account. Saan mo i-upload yon? So may plano ka pa ba na i-upload sa ibang channel yon? O ipa-upload sa ibang tao yon? Di ba, mga kababayan? Di ba, Ma'am Dali Babes? Andyan na si Ma'am Cutie, Dali Babes, the sexy woman ng Castro family. Okay ba, Ma'am Okay ba yung intro, Ma'am Dali Babes? Yun ang sinasabi ko sa'yo, Ma'am Dali Babes, malakas ka sa akin. Di ba, mga kababayan? Tingnan nyo, parang wala nga lang niya, Di ba? Kasi bakit? Nasasanay po sila. Di ba? Di ba, Ma'am M. Suzuki? Nasasanay po sila sa mga ganitong klase ng gawain. Yung pagiging tampalasan, mga kababayan. Public servant ka, public employee ka, you have to remember that, you have to realize kung ano yung mga kailangan na gawin mo bilang isang guro sa mga estudyante mo. Nakakasama ba? Nakakabuti ba? Di ba? Yan kailangan ang i-priority mo bilang isang di ba? Bilang isang guro. Hindi, mungkatin nyo, parang nagmamaang-maanga pa siya na, pasensya na po, na-i-upload ko. Tanga ka, plano mo talagang i-upload yun dahil ayaw mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganun kasimple yun, di ba, mga kababayan? Ang masama lang, nag-viral po siya. Nag-viral pinag-usapan. At maraming tumuligsa sa kanya. Tuloy natin. July 31. Tapos po, kinabukasan, August 1, dinilit ko po yun kaagad, binura ko sa aking account. Naisip ko po na. Hindi mo naisip. Binura daw niya sa kanyang account nung August 1 kasi naisip daw niya na mali. Na-upload daw yon. Hindi mo naisip yon. Kaya mo dinilit yon. Kaya niya dinilit yon, mga kababayan. Dahil tanga nga siya, hindi nga siya normal na teacher. Dahil DDS, yung utak niya, baluktot ba? 'Di ba? May siwang-siwang ba? Kaya po niya dinilit. Sinugod po siya ng mga pro-BBM. Sinugod po siya ng mga loyalista. At ng mga dilawan, pinklawan. Sinabihan po siya na tanga, bobon teacher at mag-resign na dahil wala pong teacher na ganyan ang klase ng pag-uugali. 'Di ba? Real talk naman. Tayo ba tinuruan tayo nung bata tayo, Eto tanong ko sa inyo, kayo ba ni isang beses sa tanang buhay nyo nung nag-aaral kayo? Naka-receive ba kayo ng turo sa teacher? Na-i-enhance yung utak nyo bilang maging anti-government? Kasi ako personally, mga kababayan, hindi ko po naranasan yan sa aking mga guro. From elementary to high school to college. Never pong may teacher ako na nag-ano sa amin, nag-brainwash, nakalabanin ang administrasyon. Administrasyon ni Gloria, administrasyon ni ERAP, administrasyon ni ni pangalan nito, si Ramos. Wala po nagturo sa amin. Ni Cory. Administrasyon ni Cory. Wala pong nagturo sa amin ng mga teacher. Pero ito kasi, itong kupal na to, ito kumag to 'di ba? Alam mo na mali na yun Ang nilagay niyang caption doon,
bukas na raw, hindi raw masisisi ang mga kabataan dahil mulat na daw ang kabataan sa katotohanan na ano, bangag si Pangulong Bongbong Marcos, tanga, kayo ang bangag. 'Di ba? Pinakita ko na ebidensya kung gaano kabangag yung ano mo, idolo mo na si Sara Lustay aka Bangag, 'di ba? Saan ka nakakita kung hindi ka bangag at normal na tao ka, normal ka mag-isip, saan ka nakakita na yung pandesal hindi ordinaryong palaman? 'Di ba? Kailan pa naging palaman yung pandesal? Sige nga. Mga DDS, kailan pa naging hindi ordinaryong palaman? Kailan pa naging espesyal? Espesyal bang palaman ang ang pandesal sa tinapay? Di ba bangag? Yun yung literal na bangag, di ba? Hindi po ang mahal na pangulo dahil ang mahal na pangulo marami na nagagawa. At marami pang ginagawa. Di ba? Mama Alex Kitty, di ba? Kagaya ni Ma'am Alex Kitty na napakaganda, di ba? Di ba, Mama Miss Alex Kitty? Napaka-sexy. Yung mga hulmahan, pang loyalista talaga, di ba? Ganun ang mga loyalista, magaganda, gwapo, di ba? Maalindog. Pagka mga DDS, bukod na sa utak kriminal, mukha pang shoplifter. Sorry to say pero ganun yung mga hulmahan ng DDS mga mukhang shoplifter, diba? Mga mukhang tirador ng pagka mga babae naman ng mga DD mga mukhang tirador ng gwardiya saan? Sa subdivision. Diba kagaya ni Sara, diba? Sara Lustay aka Bangag. Diba yung itsura ni Sara mukhang tirador ng mukhang ganun yung mga itsura ng mga tirador ng guard, 'di ba? Sa subdivision, yung mga lumalande, 'di ba? Wala si Ma'am ngayon, yung mga guard. 'Di ba? Yung mga nagpapabudol, 'di ba? Ganyan yung mga itsura ni Sara Lustay, 'di ba? By the way, no, shout out sa mga bagong dating diyan, Mama eto si Danilo Lopez, shout out po at kay Ma'am M. Sorbera Forever, Alex Kitty R. Shoutout po sa inyo, no? Ayan, Solid, Sol de la Cruz, shoutout. Wait nga, bakit walang jacket si Sol de la Cruz? Ayan. Yakita na natin. Mr. P. Philippines, Peace and Power. Yun, di ba? Peace and Power. Mali yung content na nagawa ko. Ang hindi ko po alam ay kinopya pala ito ng isang vlogger at ginawa niyang content at in-upload sa kanyang account sa Facebook noong August 5. Yun yung sinasabi niya. Hindi raw niya alam na kukunin ng isang vlogger at i-content noong August 5, which is si Team Tarty po yun. Yung ginawa natin ng reaction, di ba? Bago tayo magbakasyon, di ba? Bago tayo mag-relax sa beach o sa resort, di ba? So, dapat, sir, ganito, dahil alam naman namin, tanga ka at mangmang ka, kahit teacher ka, hindi mo naiintindihan. For sure yun, mga kababayan, for sure yun, sir, na merong kukuha nun. Actually, hindi kinuha ni Team Tarty yun, mga kababayan, mga loyalista, mga ka-BBM. Hindi po kinuha ni Team Tarty yun. May nag-send po kay Team Tarty, video na. Kaya itong itong kupal na to, parang sinisisi pa si Team Tarty kung bakit nag-viral. Kasalanan mo yan. Nag-upload ka ng pantangang content, di ba mga kababayan? Pakinggan natin ako, naulan na naman. Doon na po nagsimula yung mga rumors, mga comments online at napansin na po ng DepEd Central Office. Napansin na. Humingi po ako ng paumanhin sa ating mahal na kalihim sa Niangara. Ako po, dahil ginamit ko yung mga bata sa content, sinali ko. Mali talaga yun kasi nga, DDS ka. Ang mga DDS hindi nag-iisip ng tama. Pero supposed to be, dapat nakapag-aral ka di ba mga kababayan? Hindi palusot yun di ba mga kabengador? Hindi po palusot, pwedeng ipalusot. Yung sasabihin mong, pasensya na po kasi inano ko yung mga bata sa content ko. Gago. Inutil ka talaga, di ba? Bakit mo isasama yon? Kung matino ang isip mo, from the very start, bago mo gawin yon,
alam mo ang magiging impact sa karir mo niyan. Di ba, Ma'am M. Suzuki, teacher ba to? Oh. Ayun, tinatanong ka tuloy, sir, kung teacher ka ba? Oh, kasi parang hindi ka teacher, sir. Kasi yung kokote mo, yung takbo ng pag-uutak mo, sir, parang nakaliteral na pulburon. Lumulutang yung utak mo sa mga bagay-bagay na hindi mo, hindi mo pinag-iisipan ng tama. Oh. Na bawal na hindi dapat gamitin ng mga bata. Oh. Although meron pa akong parent consent. Oh, meron pa raw siyang parent consent. Oh. Para mag-content ako sa loob ng paaralan gamit ang mga bata. Oh. Kaya pasensya po sa nagawa kong kasalanan. At ako po ay nangangako na hindi na po ako magpapatuloy sa ginagawa kong pagkukunting sa school. Ihinto ko na po yun. At gagawin ko na po yung dapat gawin bilang isang guro na ituro yung magandang asal, integridad at may respeto sa kahit kanino. Kaya pasensya po sa aking tao lang din po ako, nakakagawa ng kasalanan. Oo nga, yun na nga eh. Hindi naman natin pwede sabihin, mga kababayan, na lagi na lang natin tao lang po tayo, nagkakamali. There's have a consequences every time, di ba, mga kababayan? Every time na meron tayong gagawin, nakatarantaduan, alam natin na may consequences yan, na may negative impact po yan. Di ba? Kagaya nung kay Digongyo, na bangag, na addict, di ba? O, kagaya ni Digongyo, na bangag na nasa dahig. Anong sabi niya? Joke lang yun, kinagat naman. Kahit na joke yun, public servant ka eh. Ang daming nakakarinig sa'yo. Oh, may papapatay kang tao, joke lang. Diba? There's a consequences. Diba? Hindi ka ignorante para hindi mo alam yung mga ganyang bagay. Naturingan teacher ka, sir. Nag-aral ka. Tinapos mo yan. Oh, nag-board exam ka pa. Para lang makapasa bilang isang guro. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, tao ka lang. 'Di ba? Diyos ko, alam nyo gas-gas na ito eh, yung pag nasasakote, 'di ba? 'Di ba, Mama Beth De Jesus, andyan na rin si Ma'am Beth De Jesus, ng M. Sardera Forever. I love you so much, 'Di ba, mga kababayan, mga kabengador? Dapat alam mo 'yan eh. Teacher ka, guru ka. Supposed to be alam mo ang tama at mali. Oh. Tapos sasabihin mo, tao ka lang, nagkakamali. Alam mo yan. Imposibleng hindi mo alam yan. Sinasabi mo na lang yan, sir, dahil ayaw mong matanggal sa pwesto. Ayaw mong matanggalan ng lisensya bilang isang guro. Kupal ka kasi. Diba? Kainit ng putoto ito eh. Sarili ko at makapag-focus sa aking pagtuturo. Totally po noong nag-viral na ang post na yun na in-upload ng isang vlogger, mula nung Merkulis hanggang kahapon Biyernes ay hindi na pa po nakapagtuturo ng maayos dahil po naging balisan ako sa kung ano na lang yung naiisip ko dahil po sa mga comments na deserve mo yan sa online, mga comments sa aking account, yung mga pagbumura na natatanggap ko. Deserve mo yan. Talagang masakit po talaga sa akin. Talagang masakit yan. Sabi nga ng iba, dahil ginawa mo yan, tanggapin mo rin yung mga masasakit na salita. Pero tama. Pasensya po sa inyong lahat, sa ating mga viewers. At sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataon na yung sarili ko at makapag-focus sa aking pagtuturo dahil totoo po dapat bilang isang guro. Hindi, actually sir ito mga kabengador, mga kababayan alisin na muna natin si sir. Eto, real talk dapat hindi ka humihingi ng dispensa kay Pangulong Bongbong Marcos sa DepEd, sa sambayan ng Pilipino. Alam mo kung ano dapat gawin mo? Humingi ka ng tulong doon sa sinusuportahan mo. Tama, mali? Humingi ka ng suporta, pakita mo kay Sara Duterteng bangag, 'di ba? Pakita mo kay Pulong na bangag, kay Baste na bangag, na ikaw ay diehard DDS, na makikipagpatayan ka para sa kanila. Humingi ka ng tulong sa mga ulupong na yon, 'di ba? Sa mga ganid sa kwarta, ganid sa kapangyarihan, na mga bangag na Duterte,
'Di ba? Doon ka humingi ng tulong. Pansinin nyo, ito mga kababayan na, pag may nakukulong na mga DD shits, pag may mga nakukulong na mga vlogger na didilis, bakit hindi sila sinusuportahan ni Sara? AKA Bangag. Bakit hindi sila sinusuportahan ni Pulong na AKA Bangag at ni Basting Bangag? Bakit po? Bakit hindi sila tinutulungan? Kasi alam nila, alam po nila na ginagamit lang nila tong mga tao at nagagamit nila tong mga tao para sa pansarili nilang interest at wala na silang pakialam doon. Kaya nga inggit na inggit sila kay Mima eh. 'Di ba? Inggit na inggit sila kay Mima Alicia, mga kababayan. Si Mima Alicia, nakilala sa social media na pinagtatanggol ang katotohanan, pinagtatanggol ang administrasyon hanggang sa huling hininga niya, mga kababayan. At yun ay na-appreciate ng ating mga kaibigan, ng ating mahal na Pangulo, nagbigay ng presensya ang ating mahal na Pangulo, ang ating mahal na Kong Sandro Marcos, nagbigay ng appreciation, pagmamahal, 'di ba? Dahil ang isang Mima Alicia ay minahal ang mga ang mga nasa gobyerno natin ngayon, 'di ba? Ang nasa Malacanang at ang mga nasa Congress at nasa Senate, 'di ba? Although may mga binabanatan si Mima na ibang tao, pero yung kasi mga kababayan ay personal, kami kasi may mga personal na pananaw kami. Kung sa tingin namin mali, hindi namin babanatan namin. Kung sa tingin namin naman tama, ipagtatanggol namin. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.